Si Escudero hindi natatakot sa mga Duterte at sa mga Pilipino. Aba, grabe naman na to. Patigasan na lang talaga ng pagmumuka. So, kamusta mga kabanateros, mga kabiyaya? Welcome back to my YouTube channel. J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ito, pag-usapan natin itong panayam ni Chis Escudero na hindi nga daw siya natatakot. At huwag daw matakot. Alam naman ho natin na putok ho ngayon ang issue about dito sa BICAM report or BICAM na dito sa 2025 national budget na merong blanco. At buti na lang merong meron talaga tayong anghel na ipinadala ng langit at binagsak dito sa lupa at kaya natin to nalaman na kabulastugan ng gobyerno. At dito na nga rin marami pong nabisto ng mga kasinungalingan at nagkarambola na po ang kanilang mga mensahe mapatungkol ho dito sa BICAM scam report. Oh, maituturing na nga daw to na scam. BICAM na, scam pa, saan ka pa? No, so dito kasi maraming nabisto na mga sinungaling at maraming mga politiko hong talagang nalaman kung gaano kasinungaling itong mga hinayupak na ito. Katulad lamang ng isa sa mga sinungaling at talagang bida-bida na wala ring utang na loob sa mga Duterte, walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Na kung saan kamakailan lang. Samantalang kamakailan lamang na sinabi niya nga na wala daw siyang nakitang blanco. At hindi naman daw siya pumirma. So nung ginawa natin ng video yan, sabi ko nga doon, ginawan mo hindi ka naman pala pumirma, nagbida-bida ka pa. Yan ang hinap sa inyo Wala na nga kayong alam pala doon, nagbida-bida pa. So, ngayon, alam nyo, ito yung si Risa Hontiveros, kagaya lang nung ginawa niya sa kay OJC at kay Pastor Apollo Siquiboloy, na lahat naman din yung mga paratang nila kay Pastor ay isang pawang kasinungalingan lamang. Ultimong mga witness nga, hindi makapagpakita ng mga muka. Diba? Kung maganda ba or churarat ba? Gago! Diba? So, wala tayong nakitang ganun. At ayun naman din sa batas. Kasi isipin nyo matagal na hong sarado yung kaso na yun. Binasura na po yun. Kahit sa Amerika, binasura na. At binasura na rin dito sa Pilipinas. Tapos bigla nilang binuhay. Saan ka nakita? First time in history of the Philippines na merong kasong patay na biglang binuhay. Si Risa Hontiveros lang huwang makakagawa niyan. So ngayon, sinupalpal naman siya kaagad nitong si Kimbo. Nako, hindi kayo magkasabunutan tong dalawa. Biruin niya, tinanggi ni Risa tapos inamin ni Kimbo. So sino dapat paniwalaan natin? Gago! Tapos yung, alam niyo isa sa mga pinangihinayangan ko, si Grace po. Alam niyo kung bakit? Alam niyo bakit nangihinayang ako kay Grace po? Kasi iba yung iba yung binuo ng kanyang ama na imahe sa atin. At sa totoo nga lang kung nanalo nga lang bilang presidente si FPJ noon baka isa sa mga talagang nagmahal din sa bayan yun. So ngayon dito nga dahil dito nga sa BICAM na to dito medyo hindi talagang kinaayawan itong si Grace po dahil nga isa rin siya nagsabi na at isa rin siya sa mga pumirma na ito daw ay walang kung di ako nagkakamali kung pumirma man siya doon o hindi pasinsori pasinsori agad. So, tinanggi niya na wala nga daw BICAM, wala nga daw blanco doon. At marami pang ibang mga senator, alam nyo, dapat nga lahat siyang magsipagsalita. Ang masama kasi nito, naunahan pa kay ni Marcos. Kahit na ang tinatanong ni Duterte ay about BICAM at ang sinagot niya is about GAA. Gago! So, nakita tinanong ka, halimbawa, tanungin ka, anong ulam? Ang sagot mo, wala pa tayong tubig. Gago! Ang saklap ng ganung ang saklap ng ganung pangyayari na tanungin ka sa ulam tapos ang sinagot mo tubig.
So napakalayo ho nun, no? Oh, eh gano'n naman talaga yan si Marcos Jr. At yan nga, sabi nga ni Bersamin, eh wala naman daw silang kinalaman diyan. So kung wala pala kayong kinalaman, ba't sinabihang sinungaling ni Marcos Jr. si Duterte? So ibig sabihin talagang itong presidente natin ay hindi mo na nag-aaral or hindi mo na pinag-aaralan ang isang dokumento, sabihin na natin dokumento, bago niya pirmahan. So dito nga ay medyo yun ngayon nga ata ang naging lakas ng loob ni Chis Escudero para kalabanin itong issue ng BICAM report. Na kung saan hindi nga daw siya natatakot. Grabe, atapang Chis. Iba na si Escudero ngayon, atapang na. Hindi na hindi lang makata, atapang na. Atapang katao. Samantalang panoorin muna natin tong sinabi or komento ng isa sa mga sikat na attorney dito sa Pilipinas na walang iba kundi si Attorney Sal Panelo. So eto, pakinggan ho natin yung kanyang sinabi. Play. Pangunahing mga issue na ating natalakay din kahapon tungkol sa BICAM, controversial na BICAM report ng 2025 national budget. At ang development, abay, nagsalita na itong si Congresswoman Estela Quimbo patungkol sa 2025 General Appropriations Act. Aniya, wala raw problema sa 2025 GAA. Legal daw ito at fully enforceable at valid dahil ang Enrolled General Appropriations Bill na nanggaling aniya sa Kongreso ay kompleto. Walang blanco. Ina-acknowledge naman ito na mayroon ngang mga blanco sa ipinasang BICAM report. Gayunpaman, otorisado aniya ang technical staff ng Senado at Kamara na magsagawa po ng correction sa BICAM report pero wala na daw silang discretion dahil ang lahat ng ministerial ay ministerial na lang daw. Anong masasabi mo dito, attorney? Ano pang maasahan mo dyan? Teacher Stella, puro... Di, bigla ako na to. Ano pa ba maasahan mo dyan? Ay, pero totoo, ano pa ba maasahan mo dito? Kabulos to ka naman ang sinasabi niyan. Uy! Gago! Ang lupit na Attorney Sal Panelo. Oo, ano mo maasahan mo dyan kay Teacher Estela puro naman kabulastugan naman ang sinasabi niya. Grabe yun. Oo, grabe, lupit niya ha. Ang lupit ni Attorney Sal talagang Attorney Sal, alam mo, kailangan namin ng isa sa mga matinding attorney sa Banateros. Dapat kunin ka na namin. Nagiging kakaiba na si Attorney Sal ngayon She's a discredited member of Congress. Siya yung pinag-usap-usapan at pinuna at binanatan ng gusto ng mga netizens sa social media dahil isang ordinaryong guro nung makapasok sa Kongreso ay bigla lang nagpakita ng gila sa kanyang mga kayamanan. Hindi mo malaman kung saan ang galing. Mamahaling damit, mamahaling bag, sapatos, at kung ano-ano pa. Itong binabanggit mong kongresista na tumatakbo pa namang mayor, kawawa naman mga taga-Marikina. Ayusin yung mabuti kung sinong ilalagak nyo. Sapagkat yung kanyang unang-una, halatang-halata mo na pinagtatanggol niya ang mali. Sinasabi niya, ina-acknowledge niya, inaamin niya na may blanco. O finally, at least inaamin na may blanco. Dahil palaging tinanggi ng presidente ng Senado na nagbubulag-bulagan. Tinanggi ng executive secretary na mali naman ang tinutukoy niya. Tinutukoy niya yung enrolled bill. Samantalang ang pinag-uusapan niya yung bicameral conference report. Ganon din ang presidente, Marcos Jr. Pati si Presidente Duterte nagbibigay lang ng opinion sinasabi niya sinungaling. Itong si Teacher Stella, inamin niya na blanco. Kaya lang, meron daw kapangyarihan at tinutusan daw mga technical staff na ayusin o fill in the blanks dahil may mga typographical error. Anong kabalbalan yan na typographical error?
13 pahina ang blanco. 28 na items ang walang mga corresponding figures sa mga program at proyekto. Yun na nga yung masama dun. Attorney Sal Panelo. Ang masama doon, sinasabihan nga nilang parang nagkaroon daw ng technical error. At wag daw mabahala kasi daw parang ito daw ay sample pa lamang. Pero, papakinggan natin mamaya ang sinabi ni Chis Escudero. Doon naman, gulo-gulo eh. Sabi ni Chis Escudero na mamaya na, sige, manood na natin yan. Sabi, may sinabi siya eh, dito is mali na naman, bistado na naman si Kimbo. Oo, hindi na nagkagulo-gulo na. Paano maging, tingnan mo ilang pahina yun. Kung magkakamali man, siguro baka isa pwede, dalawa, sabihin na natin 3. Pero ilang items yun, ilang pahina nun. 'Di ba? Para naman kami sira ulo na lahat magkamali. Nagkaroon ng technical error. Grabe nang kasinungalingan ng technical error na to. Siguro dahil wala nang masabi, no, wala nang maidahilan, ganun na lang, sinabi technical error. Pero ang masama ho dito, asan na si Martin Romualdez? At nasan na si Saldico? Dapat isa sila sa mga nagko-komento mapatungkol dito. Oo, dahil kasama sila dito at na si Saldico bago kahit umalis na siya, dapat kasama siya rito. Hindi pa pwedeng hindi. Hindi typographical yan. Sinadya talaga yan. Sinadya. At kung yan si Teacher Stella, kasama doon sa mga naglagay ng blankong yan, isama yan. Isama dapat yan sa demanda at dapat na ipakulong yung... Dapat talaga din lahat. Siya pumalit kay Saldico kaya dapat kasama siya doon. Mga yan, sapagkat ang ginagawa nila ay kinuha nila, inagaw nila ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang General Appropriations Bill bago ito padala sa Presidente. Yung mga inaprubahan ng dalawang sangay ng Congress, ang Senado at ang Kamara de Representante, ay binago nila. Binago. Paano mo kaya sasabihin na yung pagbabagong yon ay hindi na ayon sa prosedimento sapagkat ilang tao lamang ang nagbago ng pinag-usapan at dinesisyonan ng dalawang sangay ng Kongreso. Yun. Kaya yung pong babaeng kongresistang yan, naku, tandaan nyo, hindi dapat nakakaupo yung mga ganyang tao na may kapangyarihan. Attorney Sal, ayon sa panaginip ko, ito na kaya nababansagan tayo the Dream Boy. Gago! Ayon sa panaginip ko, Attorney Sal, bukod dun sa pera na mga nakukuha nila, yung di umano na talent fee kada hearing, na at yung about dun sa 7-7 by Magalong, parang may ano pa sa kanila, may isa pang pangako. Ay yun ay yung masyusure na mananalo sila sa kanilang distrito. Attorney Sal, medyo matinding pangako yun. Siguro nagkukumahog tong mga to na depensahan ang kanilang speaker. Baka dahil doon, ito pa ay pawang panaginip lamang, pero kung magkatotoo, bahala na. Bakit nakasalalay dyan? Yung mga pera ng bayan na maaaring malustay kung ang mga tiwaling opisyales ang iluluklok natin sa kapangyarihan. Yes. Yun talaga naman dapat. Ewan ko ba, alam nyo, eto hindi naman sa pagiging bias, pero yan, katulad yan, di ba, si Boss Dada, sinabi niya na rin yan na
Si Ace Barbers, tatay ni Ace Barbers, matino at okay naman eh. Noon, etong mga to. Halos lahat naman din talaga eh. Ilan lang yun na ano natin na talagang sa bagay eh kung nire-respeto at takot silang gumawa ng anomalya dahil may respeto at takot sila sa presidente, ay hindi rin talaga natin makikita kung ano yung tunay na ugali ng mga politiko. Eh nung panahon ni PRRD, kahit na 'di ba, alam naman natin kung gaano sumipsip si Barbers noon. So doon talagang nagtrabaho sila ng maayos. So wala tayong masasabi doon nung panahon ni PRRD dahil nga nirerespeto at takot sila kay PRRD. Eh ngayon na sunod-sunuran sila sa kasunod-sunuran sila sa utos ni Tamba. So medyo talagang naging tagilid sila. O kaya kayo ang daming pwedeng pagpilian ngayon ng mga party list. Sana may nakita ko sa sa EDSA Guadalupe, dapat 4. Gago! Gago lang. Anong klaseng party list yun? Masama pa, nandun. Ito pa isa sa pinakamasama, no? Si PJ nandun din. Tagal nung patay ni PJ, tapos may party list pa. Parang ngayon, no? Parang paligsahan yung mga politiko gumawa ng mga party list, no? Oo. Buti sana kung talagang nakakatulong. O katulad nito, ni Kimbo, di ko alam kung anong saang party list to. O, may natulong ba? May nagawa ba? Marami siyang nagagawa dun sa Marikina, kaso may logo niya. Gago! Ang dami naman kasi yung party list. Yan, PPP, no? Yan, sa mga Duterte yan. Yung Ipanaw, yung Bisaya Gyud. Ano pa bang mga party list natin? Comment nyo na lang dyan sa baba. So yun, dito naman tayo. Ito yung, tuloy pa natin pala. Attorney, at kung maalala mo nga, noong una, bago ito nagsalita si Congresswoman Stella Kimbo, abay, madalian lamang na ambush interview sana ang hiling ng mga kasamahan natin sa media sa kanya. Mabilisan lang. Yung tanong kung totoo bang may blank items doon sa by camera. Sir Jade, wala pa kasing script. Wala pa kasing script kaya di siya makapagsalita. Intindihin na natin, kawawa naman. Intindihin naman na natin, no? Kasi nung mga panahon na inahabol siya ng media, nung masasabi niya sa black item sa BICAM report, hindi nga siya makapagsalita kasi wala pang script. Kaya yan yun na. Ang hirap ng ganun, no? Buti na lang talaga, hindi ako, alam mo, pasalamat pa rin ako, hindi ako naging politiko. Kahit pa paano, buo pa rin yung dignidad ko. Buo pa rin yung pagkatao ko. Wala akong inaapakan. Kasi ang pagiging korap sa gobyerno, ano yan eh. Halos lahat na ng mga Pilipino, inapakan mo na yan sila. O niyurakan mo na yung pagkatao nila. Dahil alam naman natin, pera ng lahat yan. Ay, naku po. Report, abay, ang tagal at tumagal pa ng ilang araw bago ito lumabas, attorney. Baga hindi pa nakagawa ng script yung ilan sa ating mga net. Yan ang gusto ko kay Sir Jade, may bumabanat na rin. Kasi baka gumagawa pa ng script. Siyempre, kasi pinag-usapan pa nila. Ano kayo magandang sagot dito? Masyado ng booking tayo. Nag-uusap sila, pero masama pa rin. Lalong napasama. Inamin mo, pagkatapos ang katwiran mo ay kabulastugan din. Di lalo na. Lalong napabaon sila sa kumunoy na kanilang nilikha. Pero ano daw yun stick to the plan. Oo, stick to the plan. Intindi ng mga binibitawan na linyada ni tawag dito ni Attorney Sal Panelo. Ito yung kanyang siguro napanood nyo naman na to. So ayoko na sagwa ng mukha. Sagwa. Dito tayo, yan, para malupit. Rito tayo kay Manong Ted. Eto makakapasok lang, tinira na ni Ted Pailon, pinatamaan ng mga kurakot at maarte. Maarte na lingkod bayan. Nakakahiya. po ninyo.
di ba? Yung mga kanilang kasuotan, yung mga bag na dalang bitbit, ang kanilang mga jama, ang kanilang mga relo, ang kanilang mga alahas. Hindi ba kitang-kita mo naman ang kanilang mga itsura? Papakainin mo ng NFA rice, sobra ka naman. Oh. Sobra naman yun. Tama naman si Manong Ted. Anak ng teteng, 2 million yung bag tsaka relo. Tapos papakainin mo ng NFA rice, right? Yeah. Gago! Yak nga naman yun. Oo, representative Ano akala mo sila. sa kanila tulad natin? Sa bagay. Baka hindi sila sanay, ano? Baka manakit ang tiyan nila. Baka hindi sila sanay dun sa mga mumurahing bigas. Saka yung mga iba nga dyan ang diet na. So anong kinakain, hindi sila nagbibigas? Pero nang kinakain nila. Gago! Pera na yung kinakain nila. Oy, baka nga, no? Kasi isipin nyo kung sa usapang pagkain lang. Hindi kasi, kasi Manong Ted, kailangan kasi ng maraming sports card. Kailangan kapag may bagong release ng mga Mustang dapat mayroon din siya. Oo, kaya intindihin nyo na lang, nagpapayaman palalo. Kailangan pag may bagong labo, baka nga may mga chopper pa yan. Baka nga may submarine na yan. Pero ito, Manong Ted tsaka DJ Chacha, medyo malaki-laki na daw yung naiipon para sa 2028 election. Malaki-laki na daw, nasa 100 billion na daw. Parang ang plano, magkakaroon daw ng malawakang bayaran pagdating sa botohan. Gago! Yan lamang ay isang conclusion. 100 daw, 100 billion pesos. Gawin mo yun 100 billion pesos. Ang yaman mo na nun. Grabe, mukhang talagang pinaghahandaan nila ang 2028 presidential election. At mukhang dadaanin sa pera ang mga boto ng mga Pilipino. Kasi pinaghandaan daw talaga, ang laki na daw ng naipon. Galing yan sa ating panaginip source. Gago! May bago po. Bakit? Gulat kayo. No? Ang ganda ng pangalan ng source ko, panaginip source. Ay, naku po. Yun ang sinasaing nila. Akala ko diet, cauliflower rice, red rice, brown rice, black rice. Yung pala pera. Diba sila pare-pareho silang mga magkakasama sila. Diba? Oo. Pare-pareho sila dyan sa sektor na iyan. Anong luto ng pera? Oo, sasabihin nila, honey, pwede bang steam 1,000 naman tayo? Gago! Grabe si Mauro. Grabe ka naman, Manong Ted, oo. Grabe naman yung mga ganung bagay na kinakain na lang. Pera na lang talaga yung kinakain. Ang lupit na, no. Sige na nga. Baka sabihin nyo, gusto nyong mapanood to si Wamus. Si Stella Kimbo. Ito, panoorin natin. Wala pong problema sa ating 2025 GAA. Legal siya. It is legal. It is fully enforceable. It is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang general appropriation Ang ingay, grabe. Buti na lang, malaki bunganga ni Stella. Rinig yung sinasabi. bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blanks. Naninindigan si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na valid, legal at maipatutupad ang 2025 General Appropriations Act o GAA, ang batas na nagpapatibay sa 6.326 trillion pesos na halaga ng Obing pera yun Guys, hindi na billion to Usapan dito, trillion. 2025 national budget. Sa gitna ito ng mga kontrobersya sa pambansang pondo matapos ihayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na may mga blankong items sa Bicameral Conference Committee o Pero nag-iisip yung mga yun, paano kaya nakalabas?
Siguro nagsisisihan na sila, no? Ikaw naman kasi, alam niyo naman kasi, isalain niyo yung mga congressman niyo. Dapat iniisip niyo kung sino yung kakampi at hindi. No, siguro ganun. Oy, dapat iniisip niyo yung mga kakampi kung kakampi ba natin. Hindi kasi, tingnan niyo, napapahamak tayo. O ngayon, bakit naman siyang BICAM report na yan? Yung blank item na yan, ay naku, hirap yan. Siguro nagkakaduruan na sila. Mabuti pa, ibalik niyo si Ko. Gago! Mabuti ba ibalik niyo si Ko para kahit paano mautak yung bulinggit na yun. Lagi Gago! kayong palpak eh. Siguro ngayon talagang kasi iba-iba eh. 'Di ba? Ang layo ng mga binibitawan nilang salita mapatungkol dito sa BICAM report na to. No? So iba-iba, ang dami, pa-iba-iba. Meron wala daw nakita. Meron naman daw nakita yung iba. Si Baklang Manuel nga sinasabi saan daw galing yung blank item. Sabi ko naman, anak ng teteng, saan ba manggagaling yan? Walang yan, kayo pumirma dyan, tapos kami tatanungin nyo saan galing yan. Gago! Diba? Gago lang eh, no? Hindi kasi panibagong pakulunan naman nila yun na ang gagawin nila dyan, hearing na naman na papalabasin nila na Duterte naglagay ng black item dyan. Alam ko na yung mga diskarte nyo, Day. Hindi, totoo naman, yan ang iisipin nila dyan eh. Na, sa Duterte galing tong blank item na to. Hindi, ito alam nyo, naisip ko to bigla eh. Kasi sa ngayon na hindi sila makagawa ng palusot, sasabihin nila, tawag dito, parang papalabasin nila na magkakaroon sila ng hearing at sasabihin nila doon, tawag dito, sasabihin na naman nila, papalabasin na naman nila sa mga Duterte na naman nagsimula yan. Duterte na naman naglagay ng blank item na yan. Kaya alam nyo, mahirap yung ganyang gawain na yan, no? Talagang marami silang inahandang propaganda para hindi to mapukusan ng mga tao. Ito yung pinakausapin kasi alam nyo, napakahalaga na to, trilyones po ang involved na pera dito natin. Tapos mapupunta lang sa bulsa ng mga putang inang mga politiko. Gago sila. Hindi, di ba? Dapat hindi gano'n kasi dugot pawis natin pinagsama-sama na kahit ang baho niyan eh. Pera natin yan. Tapos sila lang nagpapakasasa, tayo dito gutom. Tayo dito nganga. Eto yun. BICAM report na niratipikahan ng 2 kongreso at pinagbatayan ng General Appropriations Bill o GAP. Inamin ni Representative Kimbo na may blankong items sa BICAM report pero anya, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. We do acknowledge po that there are blanks na doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments, Demographical errors. Ulul mo. Gago! Anak ng teteng, di sana hindi nyo muna pinapirmahan yun sa Pangulo kung hindi nyo muna sana pinirmahan lahat yan. Kung meron palang error yan, ay naku po. Tapos napirma na, okay na yun, basta-basta. O halimbawa, may mali doon. Ba't nyo pinapirmahan agad? Itong Pangulo naman na may pagkatulongges, pinirmahan niya na rin naman. Gago! Di ba? Ba't nyo pinirmahan yun? Alam nyo na, hindi naman ata kayo tanga-tanga, Congressman Stella Kimbo. At sa lahat ng pumirma niyan, hindi naman siguro kayo tanga-tanga na para pirmahan nyo yan kung merong error yan. Tapos you are any adjustment? Gago! Yan ang hirap sa inyo pag nabubuko kayo sa kasinungalingan nyo dami nyong chechi bureche. that are
needed as a result of amendments, ay authorized naman po ang technical staff ng both House and Tapos kasalanan pa ng staff ngayon. Authorized technical staff. Both House and Senate. Senate. Anak ng teteng ngayon kasi hindi na talagang okay na maging bataan ka ni Marcos. Kapag kapag nasusukol kayo, sinisisi nyo sa iba. Anak ng teteng naman, technical daw ng staff. Staff pa yung To make all of these necessary corrections. Ang blankong items ang isa sa mga dahilan kung bakit naghain na ng petisyon sa Korte Suprema sila Congressman Ungap, dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at iba pa. Layo nitong hilingin sa kataas-taasang hukuman na ideklarang labag sa konstitusyon ang 2025 national budget. Partikular din kung kwestiyon ng mga ito ang Ewan ko na lang kung aprubahan ng Korte Suprema to. Kapag inaprubahan ng Korte Suprema to, wala na talaga. Wala na tayong pag-asa. Gago! Wala na talaga, promise talagang Korte Suprema na nga lang inaasahan natin, mabubudol pa tayo, wala na. ang constitutionality ng pambansang pondo dahil sa pagtatanggal ng government subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na labag umano sa Article 2, Section 15 ng Saligang Batas. Gayon din ang paglabag sa Section 25.1 ng Article 6 ng Konstitusyon kung saan nakasaad na hindi maaaring taasan ng Kongreso ang appropriations na rekomenda ng Presidente para sa operasyon ng pamahalaan at paglabag sa Article 14, Section 5.5 na dapat ang edukasyon ang may pinakamataas na budgetary priority. Magkakaiba naman ang reaksyon ng mga kongresista kaugnay ng petisyon para kay House Deputy Majority Leader Yung isang ulupong. La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Politika ang nasa likod nito upang i-destabilize umano ang PBBM administration at nais din umanong maibalik sa dati ang inilaang pondo para sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Anga. Gago! Tama. Akala ko ba nasa ibatas na isa batas na yan. Ngayon parang pinapaliwanag mo pwede pang pwede pang kalikutin, pwede pang ulitin. Tanga po. Hindi lang technical matter kasi yung mga blank doon sa bicameral conference committee report. Kasi ano ba ang papel ng mga blanko na yon? Nakita natin eventually after mapunan yung mga blank ay kaltas budget sa Department of Agriculture tsaka sa National Irrigation Administration. Sino ba nagbenepisyo doon sa mga naging realignment? This is a free country. They can question anything under the sun. They can go to... Under the sun, go to Gago! Dito na nga lang tayo sa sinabi ni Chis Escudero. Eto na yung komento ng isa sa pinakamagaling na senator, walang ka-arte-arteng senator na si Senator Chis Escudero, no? Na hindi daw siya natatakot at hindi dapat katakutan yung about dyan sa 25 budget sa yung BICAM report na yan. So ito, panoorin ho natin. Sure, kumpiyansa ba si Senator Francis Chis Escudero na hindi madedeklarang ang constitutional o hindi sang-ayon sa saligang batas ang 2025 budget? Monica, nanindigan sa Senador Francis Escudero na ang basihan ng General Appropriations Act o GAA ay ang enrolled bill at hindi ang anumang mga report bago nito. Gaya na lamang yan ng Bicameral Conference Committee report. Muling binigyang diin din ito na walang kulang sa GAA at ang kinukwestiyon sa bilang unconstitutional ay batas o ang GAA at hindi ang report. Ayon kay Senador Escudero, ang clerical errors o mali sa pagkakasulat ay maaaring itama. Maaari din anya itong punuan kung may pagkukulang. Bukod dito, sinabi ng mababatas na may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal na pinagdebatihan o ang BICAM report, ang tawag anya rito ay Journal Entry Rule o Enrolled Bill Principle.
nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. Wow! Paano naman, Senator Chis Escudero, kung yung pinirmahan ng Pangulo at alam nyo namang mali yun, alam nyo namang may depekto yun, so okay pa rin yun sa inyo? Tsaka hindi naman bago, paano sinasabi mong ang nilagdaan, nung unang nilagdaan, wala namang una. Wala rin pangalawa, kundi isa lang yan. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaiba ang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung... Hindi, wala namang ano eh, wala. Eh, naku, ito nga, katulad dito, basahan kita. Ay, wala na po dito. Hindi kulang, hindi sobra. Talagang wala. Gago! Wala yun, wala, hindi kulang, hindi sobra. Dinadaan mo kami sa matalinhaga mong salita eh. Hindi naman kami tanga eh. Actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. Welcome din para kay Senador Escudero ang anumang petisyon para questionin ang batas na ipinapasa ng Kongreso. Aniya oportunidad dito sa Supreme Court na ikatlong sangay ng pamahalaan para makilahok sa proseso ng budget. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch, at ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya at patunay ito na malakas at matatag. Ay, alam na natin kung bakit hindi takot sila. Wag nga daw katakutan kasi nga batas nga daw ang pirma ng presidente. So, totoo naman yun. Batas naman talaga ang pirma ng presidente. Pero, kaya nga senator kayo at mga congressman, kayo yung mga isa sa mga hahadlang sana na, uy, quit lang. Bakit ganito to? Bakit may mali dito? Baka pwedeng, ano ba to? Ulitin natin to. Pag-usapan natin, iayos natin to. Wala eh. Ang dating nga dito sa sinabi ni Chis Escudero, parang kinunsinti niya pa. Ang demokrasya sa ating bansa patungkol sa anumang batas, kabilang na ang national budget. Paliwanag pa ng mababatas na kalagay sa talata na sa pinakahuling pahina ng Bicam report na may otoridad ang Committee on Finance and Appropriations. Hindi naman na yun eh. Hindi naman na yun yung question eh. Anak ng teteng. Gago! Ito puro na lang kabubuhan na itong... Kaugnay ng anumang mali o pagkukulang sa dokumento. Kaya nga otorisadong mag-correct, di ba? Kaya nga otorisadong punuan kung may mali. Dahil nga, yung totals nandun. Yung mga amount na bumubuo sa total sa isa. Bakit ang tagal nila magsalita at sinabi pang sinungaling si Pierre Hardy? Kung gano'n naman pala. At saka ano ba yung sinabi ni Pierre Hardy? Iisa lang naman yun. Pinapakorek niya sa inyo, pinapatama. Di ba? Oh, ayun yun eh. O ilang departamento marahil, kaya nga otorisado silang punuan yun. Ano naman si Bersamin? Gago! Ito na naman siya. Okay. Samantala, tumanggi nang magbigay ng komentaryo si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyong kumikwestiyon sa 2025 budget. Hindi pa umano niya nababasa ang nilalaman nito. Bahala na rin anya ang Solicitor General na magbigay ng pahayag. Ba't niyo pinagsalita si Marcos? Kaugnay sa issue. Anak ng teteng. Ay, nako po. Wala na, nagkagulo-gulo na. Ayan, sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi naman daw pala kailangan katakutan. At kung may kulang daw at may sobra, wala namang kulang dun, walang sobra. Kasi ano na no? Gulo-gulo no?
Ang gulo nung mga hindi mo, ewan ko ba? Ito mahirap dito, walang ang kati ng ulo ko. Kati ng batok ko. Stress ako dito sa mga na to. Nagkahalo-halo na, hindi na nila alam kung anong idadahilan nila. Kesyo si Kimbo, technical error daw ng staff. Kesyo may nangyari lang daw na pero hindi naman daw yung nakakabahala. Hindi nakakabahala lalo kapag nasa bulsa nyo na talaga yung mga pera. Gago! So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout sa lahat ng FW Hero Abroad, saan mang panig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen. Mega love shoutout kay Ate Ann Harot, kasi may mga naririnig ako na mga ibang mabasa pala na ibang mga viewers na nagigisuplado na daw ako. Grabe naman, hindi naman kasi to live. Upload to. Suplado na. Dahil may kilang shoutout kala Ate Anarot, Mami Morning Dew, Ate Lodi Santos. Yan, kila Ate Alexa G, AJ Warriors, Ate 3C. Kalimutan ko na yung mga pangalan. Ang tagal ko na kasi hindi nakapag-live. Kasama kay Michael, shoutout sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.